lumabas din ang tunay na ugali ni Sandro Marcos. BP Sara ni Resbakan na si Sandro, pahiya. Grabe no, Sandro Marcos tinawag na baliw itong si BP Sara Duterte. Sila siya pa talaga ang may ganang magsalita ng ganun ha. Grabe na sa kaano na to, talagang pakapalan na to ng muka. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan natin. Pag-usapan natin tong mga hinayu. Yung mga hinayu, no, yung mga hinayu na tawag dito na todo tirada kay BP Sara Duterte. At eto na nga no, Sandro Marcos nagsalita na mapatungkol dun sa sinasabi ni BP Sara na pupugutin ang heads. Wow. Heads talaga ang ulo ni Marcos dahil sa ginawa niya doon sa Kadete. Alam niyo, konting kibot talaga no, grabe, viral na viral ho ngayon etong si BP Sara. At alam naman natin na kung bakit talagang nagba-viral yan, dahil nga marami talagang mga netizen ang gusto or pinapanood talaga ang issue about kay BP Sara. Hindi katulad ng iba dyan na namimigay pa ng ayuda at pagmumukhang abnoy pa para lang mapag-usapan. So si BP Sara, alam naman natin, at pati yung sa pagsasayaw, sinita pa. So mamaya na yun. Dito naman tayo, no? Congressman Sandro Marcos may buwelta sa mga patutsada ni BP Sara versus sa kanyang ama na si PBBM. Marami tayong pag-uusapan. Ito, BP Sara, tinawag na baliw si Sandro Marcos. Damay pa si Miriam Defensor. Bakit dinamay pa yun? Eto pa isa, Sandro Marcos tiklop sa hamon ni BP Sara. Ano ba tong hamon na to? So syempre, bago natin simulan yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout dyan sa ating mga ate at kuya. Sa mga ating mga ate at kuya na alam niyo naman, makakalimutin ako. Ito po ay shoutout po dyan sa MRSEC 2024 batch 8 yan sa ating Mandaluyong, no? Mga kuya at ate, mega love shoutout sa inyong lahat. At sila ate Anharot, ate Lodi, yan, mega love shoutout din. Mami Morning Dew, yan, at sila ate LK, yan, sila Mami Bisdak, Mami Lala, Mami tawag dito, Mami Lala, yan, kay Mami Teresa Arong na hindi ko na nakakatsa sa sobrang busy ko. At yan, kala ate LK, ate Alexa GAG Warriors, kay Jeb Rivera, yan, kala ate Madjo, at sa lahat po yung mga baka may mga nagtatampo. Hindi na daw sila, no? Nung nakarang may nag-chat sa akin, sabi, bakit ganyan kayong mga banateros? Bakit deadman nyo kami lagi? Kahit sa love nyo, deadman nyo kami. Sabi niya, hindi kayo namamansin. Sinagot ko naman, sabi ko, ma'am, hindi naman ho lahat mapapansin na namin kayo agad. So, syempre, may sa dinami-daming nanonood sa amin at sa dinami-daming nanonood, hindi rin namin napapansin yung pangalan nyo. Kaya, pahingi naman po ng konting hunawa. Yun. So, eto na nga, no? Mega love shoutout dyan sa Mandaluyong Royal Skyline Eagles Club. Yan, mga ate, kuya. Mega love shoutout sa inyo. So, eto na nga. Ano ba tong sinabi ni Sandro? Ni Sandro! Ano na nangyari sa'yo, Sandro? Bakit ka nagkakaganyan, Sandro, ha?
Ha, Sandro, anong meron dyan, Sandro? Ha, bakit ka ganyan? Oo, parang parang tawag dito, para kang bago ka sana magsalita, isipin mo kung tinatamaan ba kayo. Baliw daw pala. So ito, panoorin ho natin yung buwelta ni Sandro Marcos. Play. Mariing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Vice President pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Nakakatawa lang kasi dito, ultimo pala si Sandro Marcos, hindi naintindihan yung mga sinabi ni VP Sara. Akala ko ba matalino to? Charis. Sandro, akala ko ba matalino ka? But ultimong napakasimpleng logic, hindi mo na-gets? Alak ng teteng naman, oh. Anak ng teteng nga naman, Sandro, naman na. Hindi ko na kailangan pang i-explain, no? At kahit naman gaanong explain natin, kung hindi naman din papaniwalaan, useless din yun. Ay, nako po. At saka ito, yung about sa parang sagaran na, o nasasagad na daw si Sandro Marcos sa mga pahayag ni BP Sara mapatungkol sa kanyang aba, siguro masagad na siguro ang kampo ng mga Duterte sa pinaggagawa sa kanila, di ba? Oo, kung merong mang sagad na dito na masasabi nating sagad na sa lahat ng kawalang yan, yung parte ng mga Duterte yun at hindi kayo. Hindi totoo yan, hindi ho kayo dahil unang-una sa lahat, alam mo naman Sandro Marcos, hindi ka naman siguro bulag at hindi ka rin naman din siguro bingi. No, na hindi mo alam or hindi mo nalalaman kung ano yung pinaggagawa ng ama mo sa mga Duterte. Na obvious na ultimong mga Pilipino na nga ang nagagalit. O para ba sa'yo, Sandro Marcos, tama pa rin ba yung ginagawa ng ama mo na pagpababaya sa buong Pilipinas? Alalahanin nyo, ama mo ang tawag dito, ang presidente ng Pilipinas. Oo, kaya napakalaking lahat ng sinabi ni VP Sara, wala yun, hindi yun Tsaka ba't kayo nasasaktan, ha? Tsaka minsan, gamitin mo yung pag-iisip mo, hindi naman ganun yun yung ha? Dahil, kaya niya sinabi yun ni BP Sara, dahil sa ginawa ng ama mo dun sa Kadete, nakabastusan. Oo, hindi niya sinasabi, pupugulin yung ganito, ganyan. Hindi ganun, Sandro. Gago! Talaga to si Sandro. Magcharis ka na kaya. Ay, tuloy. Sinabi rin niyang bilang kinatawa ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at bagkus. Wala nga sinasabing masama, ginagawa meron. Oo, walang sinasabi. Si Marcos, wala tayong narinig. Pero may nakikita tayong ginagawa. Yun Sandro. Oo, nandun na tayo sa point na palagi yung dinadahilan yan. Ng ultimong mga tansu vlogger na mga dugyot dyan. Sinasabi niya na wala naman sinasabi si Marcos. Oo nga, wala, pero may ginagawa. At yung ginagawa ay katulad niyan sa komite, mga crocodile dyan. Yung iba pa ng mga anti-Duterte, sino ba punot ulo niyan? Ha? Di si Marcos ang presidente. Isang salita lang ni Marcos na sabihin niya na tigilan niyo ang mga Duterte. Tama na yan sa Duterte, mag-focus tayo sa anumang issue ng Pilipinas. Tapos yan. Gago! Ganun yun. Hindi yung sasabihin mo na walang sinasabi. Wala talaga. Dahil playing safe lagi yung yung tatay mo. Talagang laging walang alam yan. Wala naman talaga, pero may mga ginagawa. Yun
ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara at May pasimpleng banat Mental health, baka siguro mas mauna muna kayo magpa-check up. makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga issue. Ayan yung sinasabi ni yun yung sinabi ni Sandro Marcos. So ito naman yung hamon or sagot ni VP Sara kay Sandro Marcos. Naku, kabahan ka rito. Mukhang hindi nyo kakayanin to Hindi kaya may alam na rin si VP Sara mapatungkol sa mga drugs. Kasi alam nyo nung nakaraan, napag-isip-isip ko na bakit sasabihin ni VP Sara na magpa-drug test yung mga congressman. Siguro para sa akin siguro may alam si VP Sara na isa sa mga congressman ay humihigop. No? Di kaya ganun. Wala na, napaisip lamang po ako, napaisip lang. Eto, panoorin natin. Sandro Marcos tiklop sa hamon ni VP Sara magpa-drug test. Umurong ang buntot. Okay, play. Just in, Vice President Sara sinagot na ang anak ni Senator Amy Marcos at Sandro Marcos sa kanilang patutsada kay Vice President Sara na si VP Sara ay unstable ang pag-iisip. Sa kanyang naging interview ay tinanggap niya ang hamon na magpa-neuropsychiatric test at drug test. Bilang botante nga daw, ay dapat mag-demand tayo na magpa-drug test ang mga nasa Kongreso. Ito kasi ang naging statement ni Vice President Sara. Ewan ko ba sa tinagal-tagal na bakit wala man lang nagpatupad ng magpa-drug test ang mga politiko bago pumasok sa katanyang pangangampanya, pagpasok sa politika. Alam mo, napakahalaga niyan Oo, na mapasukan kasi baka mamaya, diba, may mga kwento-kwento dyan na may mga grupo ng adik dyan. May mga grupo ng adik dyan sa loob ng gobyerno. Mahirap yan, diba? Mas maganda nga talaga. Alam sa tinagal-tagal wala man lang nagsalita or wala man lang nagpatupad ng batas na to. Pero para sa akin, napakaganda nito. Ito. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. As a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kanya pangandagdag ay sinupalpan niya si Department of Justice Secretary Boying Remulla dahil hindi nito alam ang batas. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Oo. Sapul na sapul si Bonjing dito. Oo, talagang sapul sa ngala-ngala. Alam niyo, ito yung nakakabilibang ko yung VP Sara. Basic lang siyang bumirada, pero tagos hanggang buto. Kaya, tignan niyo pansinin niyo buong buong gobyerno na. Buong na ang bumabanat kay VP Sara, pinagtutulong-tulungan na ng lahat. Pero tingnan nyo, may nagagawa ba sila? Diba? Hindi, ito kasi, may mga nagsasabi, may mga nababasa akong komento na dapat hindi na lang nagsalita si VP Sara. Dapat hindi na lang daw umimik si VP Sara. Anak ng teteng, kung ganyan ng ganyan, tingnan nyo yung presidente nyo ngayon, laging walang alam. Anak ng teteng naman niya, Kung ganyan ng ganyan, hindi karapat dapat ang isang tao na hindi magsasalita sa mga binabato sa kanyang issue at sa mga nalalaman niya na talagang karumal-dumal na nangyayari sa gobyerno, isa po yung napakalaking kawalang yan na hindi mo sasabihin kung ano yung nalalaman mo. Katulad dito, yung mga sinasabi ni VP Sara. Kung hindi to sinabi ni VP Sara, hindi natin to malalaman.
Diba? Kaya napakahalaga ho nito. Oo, ngayon kung sasabihin nyo na dapat manahimik na lang, wag nang wag nang tawag dito, wag na lang pansin, hindi pa pwede yun. Habang buhay na lang tayo, magiging bulag at bingi sa katotohanan na nangyayari sa ating gobyerno. Tayo, parang hindi yata po pwede yun. Parang hindi yata ako pabor sa ganun. No? Itong lahat ng sinasabi ni BP Sara, pabor po ako dyan. At least dito natin nalaman ang katotohanan. O katulad niyan about sa pondo ng Pilipinas. Kung hindi ba sinabi ni BP Sara na 2 tao lang ang humahawak ng pondo ng Pilipinas, malalaman kaya natin yun? Diba? Hindi natin malalaman yun. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin tayo na bakit wala pa yung 2025, bubus na yung pondo natin. Diba? Yung pinakamasaklap dun, yung tipong malapit pa lang yung taon pero wala na yung pondo natin, umaabot na ng 20, magugulat na lang tayo, 20% na lang yung tawag dito, yung pondo ng Pilipinas. Diba? Ayun yung masaklap dun eh. Kaya nga itong ginagawa ni BP Sara, connection to, nakakonect siya sa taong bayan. Kaya niya sinasabi to para malaman nyo kung ano ang totoo at hindi. O ngayon, paano? Sige, about na lang dun sa mga nagsasabing sinungaling si BP Sara. O sige, eto paano nyo mapapatunayang sinungaling si BP Sara? Ultimong, kitang-kita nyo naman sa 2 mata nyo, kung baka may pangatlong mata ka pa, kitang-kita nyo naman yung video na pangbabastos ni Bongbong Marcos dun sa Kadete. Yun, ebidensya na yun. Paano nyo masasabing sinungaling? 'Di ba? O sabihin na natin hindi traditional man o hindi. Pero at least totoo yung sinasabi ni BP Sara. No? At yung about nga sa totoo lang, ang daming napatunayan na ni BP Sara, yung about sa 2 tao lang yung humahawak sa pondo ng bayan. Totoo naman. Paano kung masabing totoo? Balikan niyo yung sinabi ni Angara. Balikan niyo yung sinabi ni Saldico about sa OBP budget. Bakit siya yung nagdidesisyon na last na yun? Sige nga, hindi basta-basta na magsasalita ka, isa ka lang pangkaraniwang congressman, nasasabi mo na last na yun, na yun na talaga yung plano. Anong karapatan mo? Kung maaari man, ang magsasalita niyan yung House Speaker, pwede pa. Pero ikaw hindi. So sa madaling salita, totoo nga yung sinasabi ni BP Sara. So ngayon may patunay na naman. Ang hirap kasi sa ibang, hindi sa totoo lang konti lang naman na sila, mga ganyan na lang. Mga ganyan na lang sila. Mga naniniwala pa rin. Pero nandiyan tayo, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na baka lumipas yung panahon, magising din kayo sa katotohanan. Gago! Eto, panoorin natin. There is a big difference between talking about desecrating a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer, maintindihan niya yun kaagad. But apparently, sabi nga ng iba, kapag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick up. Pick up? Hindi ano ba to si Remulla? Ano ba to? Attorney ba to? Hindi dapat yung inilalagay na justice secretary ay dapat talaga may alam mo yan sa batas. Kaso nangyayari ho dito puro kapalpakan naman ata itong si Remulla. Ultimo nga yung sa kita mo konting kibot. Mag-iimbestiga daw, mapatungkol daw sa sinabi ni BP Sara. Alam niyo, una-una, attorney yan si BP Sara. Sinong tangang attorney na ilalaglag niya yung sarili niya na para makasuhan siya? Merong isang attorney na bobo, yan si Gadon. Gago! Yung sinisigaw niya dating mga bobo, ngayon nagbabackfire sa kanya yun. Ngayon, ang kasi dito, ang pinaka tanong marunong ba si Bonjing si Bonjing Remulla sa batas? Nakikita kasi natin parang walang walang dating-dating Boom!
At dahil nga dito ay nagbigay ng comment at reaksyon ang magaling na influencer na si Mr. Will Talker sa mga pahayag ni Vice President Sara. Kumasa kaya ang mga nasa Kongreso, lalong-lalo na ang mga Marcos na pinaghihinadaan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Narito at sabay-sabay nating panoorin mga kasweet ang buong video. Agoy, may hamon sa inyo si BP Inday Sara. Panoorin natin to! Atake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Tama. Para sa akin, unstable din kayo. Tama. Bakit niyo ako inaatake? Tama. Diba? So, Yung nga'y mahirap dyan eh, no? Dito to yung sinabi ni BP Sara na yun, ha? Nung inaatake siya, at ngayon na sumagot siya, nag-iyakan tong mga to. So, sino yung masasabi nga ditong, anong sinabi ni BP Sara? Neighbor, ano? Hindi sila nga naman, di ba? O, tuloy natin. stable. Tama. Para sa akin, unstable din kayo. Tama. Bakit niyo ako inaatake? Tama. Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Ayan. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, Agoy. lahat ng mga congressional candidates Agoy. ay magpa-drug Wait. Agoy. Speaker, ma'am. As a voter, I am asking Tama. the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa first district. Alam nyo, napaka-simple lang nitong request ni BP Sara, nitong hamon. Hindi sa totoo lang, ha? Napaka-simple lang nito na magpa-drug test or health follicle test ang mga congressman. Pero bakit kaya hindi magawa-gawa ng iba dyan? Bakit kaya? Hindi, ako yung nagtatanong lang, no, na nakakapagtaka kasi ako kung halimbawa, isa ako sa mga congressman. Pa-drug test agad ako. Oo, pa-drug test agad ako para wala nang sabi-sabi. Oo, okay yan eh. Wala namang masisilip sa akin. Hindi naman ako addict eh. Di ba? Hindi naman ako addict para di magpa-drug test na ako. Bakit ngayon hindi magawa-gawa? At sa ngayon nga, yung hamon ni BP Sarang yan ay may gumawa na. May gumawa na. May gumawa na ho sa hamon ni BP Sara. Isa sa PERS. Ito, panoorin natin ha. PERS District, Davao City Representative Kong Paulo Duterte nagpa-hair follicle test na. Ngayon, ito, katulad nito sinasabi ko nga, na napakasimpleng gawin yun. Bakit hindi magawa? Diba? Bakit hindi magawa? Bakit hindi gawin ng iba? Ba't ayaw nilang tularan itong ginagawa ni katulad ito ni Pulong Duterte? Abay, maganda to. Masi-safe talaga ang rito. Alam natin na tsaka live hindi yung hindi yung binigay lang. Ito na yung ko tapos mahirap na, no? Yan na. Hair follicle test, First District Davao. Parang malabo. 750 natin, ha? Yan, malinaw na. Diba? Yay! Sabi ni Pulong. Baka maubos, sir. Hindi ka naman mamamatay dyan pag nagpa-hair follicle test ka, ba't hindi kayo magawa ng iba? Pangiti-ngiti pa si Kong Pulong, diba? Napakasimple lang. Bakit kaya hindi magawa ng iba? Why? Ayan na, nakakuhanan na ng box si Kong Pulong. Hair follicle test. Ganun lang kasimple. Nawalan ka ba ng hininga? Hindi ka naman nagawa, hindi ka naman nawalan ng hininga. Bakit? Okay naman. Buhay pa naman si Kong Pulong. Bakit ganon? Ba't yung iba hindi magawa to? Kitang-kita. Walang edit. Walang cut-cut. Napakaliwanag. Ano nangyari? Ba't kayo, yung mga young guns dyan?
Para may mapatunayan naman kayo sa amin kahit papano. Magpa-drug test na kayo or hair follicle test. So, Sandro Marcos, game na. Hinamon kayo ngayon. Eh, ang hirap sa inyo eh. Ano yun eh? Alam niyo yung ginawa ni BP Sara? Bitag yun eh. Eh, medyo may pagkatulonggis tong mga to. Kumagat naman. O ngayon, hinamon kayo, kakagat kaya kayo. Eh, bakit dun sa sinasabi ni BP Sara, salita kayo ng salita? Bigay kayo ng bigay ng opinion. Pero yung sinasabi ni BP Sara na hair follicle test, bakit hindi kayo makapagsalita? Doon nagkakatalo ang lahat. Bakit hindi makapagsalita yung mga kongresista, yung iba pang mga anti-Duterte dyan? Sa lahat ng mga sinabi ni BP Sara, nagsalita sila. Pero ngayon, about sa drug test, sa hair follicle test, hindi sila nagsasalita. Bakit kaya? Ayun yung isa sa pinagtataka ho ng taong bayan na sa lahat ng panayam ni BP Sara, nagkomento kayo. Lahat yun, nirebatan nyo. Pero yung nag-iisang hamon ni BP Sara na magpa-hair follicle test kayong lahat, hindi nyo masagot-sagot. Why? Bakit? Anong meron? Yung tanong eh. Ito po ay katanungan Katanungan po ito, hindi po ito pagbibintang. Oo, na baka sabihin nyo, si Jay Guevara, ang Banateros, may mga addict daw na congressman. Wala akong sinasabing ganun. No, ang akin lang, nagtatanong kami na bakit hindi napakasimpleng gawin to katulad ng ginagawa ni Congressman Representative 1st District Davao Pulong Duterte. Bakit hindi nyo magawa-gawa sa inyo? Ba't hindi nyo magawa? O, diba? O, ano sabi ni Pulong? Ano? Lagot kayo! Sabi niya, ulit pa. Lagot kayo, yari kayo. Play natin, play. Sabi ni Pulong, ayan na. Rock and roll, yay! Yay! Lagot kayo. Ang lakas mga sarni kong Pulong no? Di ba? Yung ganun lang napaka-basic lang, tapos na. Buhay naman si Pulong Duterte. Namatay ba si Pulong Duterte na nagpa-hair follicle test ba siya? Nabawasan ba yung kayamanan niya? Nabawasan ba yung ari-arian ni Pulong? Nabawasan ba yung pagkatao ni Pulong? Nabawasan na hirapan ba siyang huminga? Sumakit ba yung ulo niya? Walang nangyari. Bakit kayo hirap na hirap kayo? Diyan nagkatalo ng lahat. Yan ang hirap kasi sa inyo. Puro kayo dada. Tapos nung pinapadada kayo, pinapakuda kayo, ayun nyo namang kumuda. Eto pa. May panoorin ba tayong video rito? Eto pa. Eto. Ano tong BP Sara, tinawag na baliw ni Sandro Marcos. Damay pa si Miriam Defensor. EDS Rumesbak. Panoorin natin. Matapos magsalita ang anak ni Senator Amy Marcos na si Matthew Marcos Manotok laban kay Vice President Sara. Ngayong araw ay sumunod na ang anak ni BBM na si Sandro Marcos at tila pinalalabas nito na nababaliw na si VP Sara ayon sa kanyang post. Congressman Ferdinand Alexander A. Marcos, 1st District Representative, Ilocos Norte. For all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. However, as a son, I must draw the bagong Philippines to be heading the current wing, the for competent standing. Napanood. Na yung kanina, no? Pero eto lang masasabi ko dito, Sandro, kung may maaaring kung may pwede mang gagawa ng magpa-check up kung may diferensya sa pag-iisip, siguro kayo yun. Mirin nyo, ito lang. Bakit? Bakit ba? Jay, bakit? Isipin nyo maigi. Nilabas nyo sa SONA na merong 5,500 na flood control sa Pilipinas. At yung iba ginagawa pa nga lang. Pero bakit nung tinatanong kayo ng isang reporter kung ano ng update
at tinatanong kayo ng taong bayan kung ano ng update doon sa flood control na sinabi mismo ng tatay mo sa zona niya, eh bakit wala kayong masabi? Sa tingin mo, ito lang sinong matinong presidente na may sasabihin siya sa zona, napakahalaga ng zona sa part ng pagiging presidente, napakahalaga niyan, sobrang napakahalaga niyan, di ba? Ngayon, lahat ng sasabihin mo dun ay napakahalaga din. Natahanapin niya ng taong bayan ngayon nung hinahanap na bakit wala kayong masabi at wala kayong mapakita. Ngayon, eto na. Papasok na yung pagpapacheck up kung sino yung may tapak, may sapak sa utak. Ha? Doon lang Asan na yun? Asan na yung flood control na yun? Marami pa, madami. Sa relo na lang, sa relo. Kung talagang makatao ang tatay mo, kahit nasabihin na natin na 4.5 million, di umano, yung relo na yun, napaka babaw na dahilan yun para sa isang presidente na hindi mo ibibigay yung relo na yun. Tradisyon man yun o hindi. Ang titignan mo kasi doon yung simbolo, yung laman ng na yun. May mga nababasa nga ako nakakatanga eh. May nababasa ako doon nakakatanga yung na yun, yung salitang yun, no? Wait lang, hanapin nga natin dito. Nandito yun eh. Bali, nireactionan ng CB5 yun, ng CB5. Saan na yung ng CB5, ito yung pinaka-explain doon. May mga comment doon na tawang-tawa ko. May mga comment doon na tawang-tawa ko na sabi, kadete pa lang daw, kakagraduate pa lang daw, gusto nang maging kurakot. Ay ko, bubo mo naman. Sabi ko, ang tanga mo naman, te. Napakomment sa sobrang inis ko. Napakomment ako eh. Sa totoo lang, napakomment ako. Sabi ko, sa sobrang tanga nitong hype na to, napakomment mo ko Sinupalpal ko yun. Talagang sinabihan ko, sabi ko, ang tanga mo naman, te. Oo. Ito yung video. Ito. Panoorin natin, Dito natin makikita yung na yun, yung comment na yun. Ito. Yung about dun sa relo. Ito, Sandro, manood ka. Asan yun? Ito. Yan. Siyempre, ito. No, I can have your watch. Ito yung explanation dun. Buti kahit paano buwabawi-bawi si Ed Lingaw, Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes. At isa sa mga ito ay kwento umuno tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate ang relo ng presidente bilang graduation gift. Ang sabi daw ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nagalit daw si VP Sara sa sagot umano ng Pangulong Bongbong Marcos na why would I give you my watch? Mukhang ang nasabing insidente ay nangyari sa nakaraang graduation ng Philippine Military Academy. Sa mga nakapanood sa pahayag ni VP Sara, may mga nagtanong, bakit naman hindi binigay ng Pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? Pero para naman sa iba, ang mas malaking tanong, bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang Commander-in-Chief? Mas malaking tanong, so ibig sabihin maraming bobo. Parang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni VP Sara na gusto raw niyang tanggalan ng ulo ang Pangulo. Nagtanong po kami sa mga opisyal ng AFP na graduate ng PMA kung merong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalalaman. Ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Ang dagdag pa ng isa, baka biro lamang ito. Gayun pa man, kakaibang biro ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad at sa chain of command. Sa karanasan kasi... Wala ngang ganong tradisyon. No? Sige, sabihin na natin walang ganong tradisyon. Pero yung simbolo kasi noon is napakahalaga, lalong-lalo na sa mga militar. Yun eh. Maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper o kaya ay abusaya. Pero kung tutusin kasi, ang ama ni VP Sara ay nahilig sa pagbibigay ng mga relo sa mga sundalo. Taong 2019, binigay ng Pangulong o ng dating Pangulong Duterte ang kanyang relo kay graduating cadet Alberto Hulakit dahil hiningi raw ito mula sa Pangulo.
At nung Marawi siege naman, binigay ni Pangulong Duterte ang kanyang relo sa isang sundalo. Ganon din ang ginawa niya sa pagbisita sa isang kampo sa Northern Samar noong taong 2018. Pero ang hindi po malinaw kung ano ang konteksto ng umunoy paghingi ng kadete ng relo. Dito. Ito kasi yung pinapakita ng TV5 dito. Yan, lakihan natin ha. Yan o. Sabi niya, sobrang out behavior. Mga komento po ito ng mga Pilipino ha. Pero ewan ko kung gawa-gawa ba ng TV5 to o komento talaga. Sabi niya, ang dating kasi kakagraduate pa lang nang hihingi na ng relo. Ito ang dami talagang tanga-tangang mga netizen. May mga iilan pa talaga na iiwan. Eto, nabasa ko to sa comment section. Mamaya papakita ko sa inyo. Mula sa Pangulong Bongbong Marcos, bagay na ayon sa ilang PMA graduates na nakausap namin ay hindi nila iisiping gawin. Wow! Pero meron pang isa pang posibleng paliwanag ayon po sa isang retiradong opisyal. Ang ina, no? Pag yung sa paliwanag na about do sa relo na maaaring maapektuhan si Marcos, posible. Pero doon sa sinasabi ng mga pulis na hindi daw gagawin, sure na sure. Ayok. ng Armed Forces of the Philippines. Ano yung simbolo? Pinag-uusapan daw kasi ito ngayon sa mga group chat ng mga PMA alumni. May bagong tradisyon daw na sinisimulan ang mga batang kadete na hindi po tungkol sa literal na relo. Dahil tungkol daw ito sa ibang klaseng watch. Parang, can you watch my back? O bantayan mo ang aking likod. Sa konteksto kasi ng militar, ang watch ay bantayan mo ang aking likod. So sa madaling salita, ang ibig sabihin nun, bilang ikaw ang presidente, parang susuporta ka sa kanya. Diba nasa likod ka nga? Susuportahan mo siya sa lahat ng gagawin niya. At siya naman, nasusuportahan mo, handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa bayan. Yun. ay ang bantay o yung nakaposte kung saan iaasa ng mga kapwa sundalo nila ang kanilang mga buhay. Pag sinabing I have the watch, lalo na po sa Navy, ang ibig pong sabihin yan, asahan mo na pagkakatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan. Yun, ganun nga. O, tama. O bakit posible? Habang ako'y nakagwardya. Posible kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Wait lang. Hayaan na natin yan. Ganun talaga. Nakakamiss yung mga... Dito, namimiss ko yung mga balita dati. Yung tipong ano na sila, wala silang pinapanigan. Yung namimiss ko lang, wala naman masama makamiss ng mga dating klase ng pagbabalita. Kasi ngayon, parang medyo tagilid na Gago! So yon mga banateros, mga kabiyaya, ano mga kukomento nyo sa mga napag-usapan natin ngayon? Tama ba itong sinabi ni Congressman o Representative Sandro Marcos kay VP Sara? Tama po ba ang mga explanation nitong TV5 ni Ed Linggau sa naturing or na napag-usapang napakalaking issue ngayon na isiniwalat ni VP Sara mapatungkol sa pangbabastos ni BBM or ni Bongbong Marcos sa isang kakagraduate lang na kadete? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button. At pakisama na rin po para lagi po kayong updated sa ating mga video araw-araw. At yung join button natin dyan at super thanks. May mga nagtatanong, Jay, hindi ka na nagla-live, puro ka na video, paano kami makakapag-super chat sa'yo? Huwag kayong mag-alala dahil yung super thanks dyan is parang nag-super chat na rin po kayo, no? So ito, hindi ko, walang pilitan to, ha? Hindi kita pinipilit, ha? Hindi kita inaano. Kung gusto mo lang naman, di ba? Wala problema. Napakalaking tulong sa aming YouTube channel yun. Kaya nga po, lagi kaming nagpapasalamat sa pagsuporta at pagbigay nyo ng blessing sa aming bawat video na inilalabas dito sa social media. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Pakisubscribe po la DCAR 1026 News, bagong channel ng SMNI. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. Bye-bye. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.
banateros ay tinutulungan.